Kaibigan, alam mo ba na ikaw ay mapalad sa oras na ito? Mapalad ka sapagkat kasama ka namin dito sa oras ng pag-aaral na ito isang pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang programang ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos at kung sino siya sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin sa buong mundo. Maging saan ka man ay pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos. At dalangin namin na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoon Diyos na siya ang may-ari at mayakda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube comment section at ibinabahagi ang programang ito sa iba. Kasi dito namin nalalaman at nakikita kung saan nakakarating ang programang ito. Ganon din sa lahat ng mga ginigiliw naming nakasubaybay dito sa AWR 360. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin ng ating Panginoong Diyos. Ang mga kasama natin dito sa pag-aaral ay ang ating mga butihing mga pastor. Ang una dito ay nais nating batiin si Pastor Abe Del Rosario. Siya po ang ating Publishing Ministries at Spirit of Prophecy Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti naman, Pastor Ray, at nalulugod po ang inyong lingkod at aming kasama na kayo ay batiin. Nagpapabati, Pastor Ray, si Brother Elmer Antonio, katrabaho sa Jeddah. At natutuwa siya at pinapaabot niya ang ating kanyang pasalamat sa ating paglilingkod. So mga kapatid, ay huwag niyong kakalimutan po itong second wave ng distribution ng The Great Controversy natin. Ito ay Missionary Book of the Year natin. At tandaan ninyo, bago kayo mamigay ay kinakailangan natin basahin muna. Sapagkat ang ating slogan ay read before you give. Then at the same time, kung gusto nyong maging mabuti ang kinabukasan ng inyong anak, ay regaluhan ninyo ng messages to young people. Sigurado, mga kaibigan ko, na magiging maganda ang pamilya at kinabukasan ng ating mga anak kung sila po ay nagbabasa ng ganitong aklat, sapagkat ito ay mas lalo silang mapapalapit sa Panginoon. Then at the same time, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe ng Health and Home. Ito po ang flagship ng Philippine Publishing House. So, nandito yung child training, home nursing, at tapos yung mga advanced information about science and health. Kaya mag-unahan po kayong kumuha sa ating mga Adventist Book Center na malapit po sa ating mga missions and conferences. Then at the same time ay regaluhan ninyo ang anak ninyo ng Bible story. Napakaganda po yung Bible story na yan para hindi po sila ma-addict sa paggamit ng mga games online at mabalanse ang kanilang kaisipan at hindi sila magkakaroon ng gaming disorder. Maraming salamat po sa inyo pong pag-subscribe, mga kapatid. Maraming salamat. Ang pangalawang magiting na mga kasama natin dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating bagong Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Napakabuti ng Panginoon, Pastor Ray. Pinabati rin natin ang ating mga taga-subaybay mula sa Pilipinas at sa buong bansa sa ating pong panonood ng oras ng pag-aaral. Inihimok pong bawat isa na kung maaari ay share po natin para hindi lang tayo ang mabendisyonan, kundi lahat ng mga nanonood at pwedeng manood ng programang ito, Oras ng Pag-aaral. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos sa maraming banal, napakabuti mo sa aming buhay. Pagpatuloy niyo, Panginoong Diyos, na palakasin ang bawat isa sa amin. Aming pag-aralan ang iyong mga salita at nawa ang iyong presensya sa pamamagitan ng Ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman at maunawaan namin ang iyong mga salita na aming pag-aralan ngayong oras na ito. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayong kwarter, patuloy nating pag-aaralan ang temang mga alusyon, larawan o simbolo, paano mag-aral ng propesiya ng Biblia.
At sa trimestre nito ay baybayin natin at pag-aralan kung paano unawain at bigyang tamang kahulugan ang propesiya sa Biblia. Lalo't higit ang ilan sa mga alusyon, parunggit, imahe at talinhaga na ating papag-aralan ay nagbubukas sa katotohanan ng propesiya at sa mga kaganapan sa huling araw nating buhay ngayon at malapit na tayo sa katapusan ng ating sanlibutan kaysa mga nakaraang mga taong nakalipas. Kaya ang panglimang paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na ang mga bansa. Ito'y ikalawang bahagi. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa awit 46 verse 10, ito po ang sinasabi. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. At ang kabuuan ng ating leksyon ay tatalakayin natin sa 3 punto. At ang 3 punto ay magsisimula sa letter R. Ang una dito ay revealing God's kingdom. Ang pangalawa ay replacing God's kingdom. Ang pangatlo naman ay returning God's kingdom. Ang unang punto ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Abe na ito'y may pamagat na revealing God's kingdom. Anong ibig sabihin nito, Pastor Abe? Yeah, kasi napakahalaga itong pag-uusap natin, Pastor Ray and Pastor Jules, na ang kapanahunan natin sa buong sanlibutan ngayon, ang kanyang kasaysayan ay punong-puno ng pagbabaka, punong-puno ng kaguluhan at panlililo. At makikita natin na ang maliliit na bansa ay pinahihirapan ng mga makapangyarihang bansa. At makikita mo na tilabagang sa animal kingdom ay nandoon yung survival of the fittest. So ngayon makikita natin na ang Diyos simula nung pagkalugmok ng tao sa pagkakasala, Pastor Ray, ay gumawa na ng paraan ng Panginoon kung paano niya ihahayag ang kanyang kaharian. Kaya ngayon ay makikita natin ang unang utos na kanyang iniutos sa banal na kasulatan. Pastor Ray, pakibasa mo ito, na ito ay mababasa sa aklat ng Genesis, Kabanata 2. Sa Kabanata 2, setas na 16 hanggang 17. At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Napakaganda po yung pagkabasa ni Pastor Ray ng talata. Yan yung unang utos sa halamanan ng Eden. At yan ay prinsipyo na gustong ituro ng Diyos na alam nyo, ang pamantayan ng Panginoon ay isang kaloob ng Diyos sa tao upang maingatan yung bang enjoyment nila ng pagkakaroon ng mahabang buhay, buhay na maligaya, buhay na mapayapa, at buhay na masagana. So yan yung utos na ibinigay ng Panginoon, malaya silang makakain ng lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan. So walang restriction. Pero para masubok ang kanilang loyalty sa Diyos, masubok din yung kanilang katapatan sa ating Panginoon, ay naglagay siya doon ng isang bantay, isang kautusan na wag nilang gagalawin, wag nilang maging titignan, kasi pag tinitignan mo yun talagang matutokso ka araw-araw eh. At nung tinignan yun nga ni Eva ay talagang nakakahalina at talagang nakapang-aakit, at yung panlasa ay tilabagang nag-aanyaya na siya ay pumitas at kumain. So ito mga minamahal ko, mga kaibigan ko, yung inilagay ng Diyos, okay? Naglagay ng Diyos ng pahintulot na kumain sa lahat ng mga bunga ng punong kahoy, nagpapakita na ang Diyos ay isang mapagkaloob. Sa bawat pagpitas ng bunga ng punong kahoy sa loob ng halamanan, ay nagpapakita na ang Diyos ay nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila.
sapagkat hindi nagkakait ang Diyos ng pangangailangan sa tao simula pa doon sa halamanan ng Eden, sapagkat ang Diyos ay ugali na niyang magbigay, hindi siya maramot. Ngayon, ano naman po yung bakit naglagay siya ng isang utos na huwag mong gagalawin yan sapagkat sa panahong ginalaw mo yan at kumain ka niyan ay walang pagsalang na ikaw ay mamamatay. So inilagay ng Diyos yun upang gusto niyang ipakita na may caution kung paano ingatan ang pamantayan ng Panginoon sapagkat ayaw ng Diyos na maranasan nila ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap, yung pait, yung kirot, yung kamatayan, kaguluhan, juvenile delinquency, broken marriages. Ayaw ng Diyos yan kasi foreknowing ang ating Panginoon. So dito, mga minamahal ko, ini-emphasize ng Diyos na ang utos niya ay pagkakaloob ng tinatawag na benepisyo para sa dalawang mag-asawa sa lamanan ng Eden. Ang isa pa nito, Pastor Ray, ay para matuto silang sumunod sa ating Panginoon at maging pantas sila sa paggamit ng kanilang malayang paggamit ng choice nila, freedom of choice, yung malayang paggamit ng kanilang pagpili. Ano po? So dito, ang nature ng Diyos ay magkaloob ng regalo. At ang regalong yon ay panghabang buhay. Ngayon, ang isang punto de vista pa na pag-aaralan natin, Pastor Ray, titingnan mo ang Exodus chapter 24, verse 12, kung ano po ang sinasabi ng Diyos tungkol sa bagay na ito, Pastor Ray. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umakyat ka rito sa akin sa bundok at maghintay ka roon at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng bato at ang batas at ang kautusan na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila." Yan. Kasi alam natin, nung unang panahon, Pastor Ray, ay kaya nilang, they could be able to contain all the requirements of God. Even the teachings of God and His command. Kaya nilang maalaala lahat ng mga bagay. So, para ang mga tao ay hindi sila makalimot sa panuntunan ng Panginoon, ay isinulat niya ang kanyang covenantal relationship sa tao. At nung maisulat ito ang magsisilbing gabay ng bayan ng Diyos. Ito ang magsisilbing paalaala sa kanila na gusto ng Diyos na makipagrelasyon sa tao. Kapagkat ang Diyos natin ay mahilig makipagrelasyon. Siya ay Diyos ng relationship. Sa tuwing mababasa natin ang kautusan ng Panginoon, ang tawag dyan ay isang kautusan na makadevelop ka ng relasyon, relationship building. At ang isa pa nito ay gusto ng Panginoon na magkaroon ng tinatawag na covenantal relationship. Parang agreement ba na kapag sinunod mo ito ay mamahalin mo ako, ay mamahalin mo din ang kapwa-tao na kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, ang approach na ito ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pag-iingat sa atin. Kasi, kung hindi mapagmahal ang Panginoon at hindi siya nagbigay ng kautusan, ay mapanganib, Pastor Ray, kasi lahat ng mga kursunadahan mong pag-aari ng kapwa mo ay aangkinin mo, ano? Lahat ng mga nakukursunadahan mong kapitbahay mo ay aangkinin mo. Ay ang mga asawa ng iba ay aangkinin mo. Ay kasi hindi po pwede yon. At lahat ng mga, at ngayon ang sa social media, ang pinakamahalagang bahagi ng social media ngayon, kumikita yung magaling magchismis. Lalo na sa TikTok, sa Reel, ginagamit yan ngayon. Yung ikinukwento kung ano yung mga kwentong wala namang katuturan, mga pag-air sa Reel at pag-air sa TikTok na talagang walang kalaman-laman. Pero kumikita naman, yun ang gusto ng tao. At maging yung buhay ng iba'y kinikwento doon sa social ng media na kumikita nila. Yung mga naman nagbiyabiyahe sa lansangan, binibidyo nila yung mga kamote na driver. Alam mo yung kamote na driver? Yung bang singit dito, singit dyan, ang tawag dyan ay kamote. So, yan ay binibidyo nila. Yan ay mga ebidensya na pinoproteksyonan ng Diyos yung relasyon sa Kanya at yung pag-iingat natin sa ating kapwa-tao. At ito, ang utos ng Diyos, ito ay sinignify ng ating lesson. This is an act of love. Okay?
isang kilos na may pagmamahal. Then, ang isa pa, Pastor Ray, sa Deuteronomy chapter 30, verse 15, tayo ay binigyan ng Diyos na pumili kung ano bang gusto mo, magkaroon ng buhay na walang hanggang, o kung ang gusto mo ay pansamantalang mabuhay lang dito sa sanlibutan. Ang gusto mo ba ay makapunta doon sa langit, o kaya ay iiwanan ka sa sanlibutan at pagkatapos ng 1,000 years ay ibubulid ka sa dagat-dagatang apoy. So, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, Pastor Ray. Tingnan mo, inilagay ko sa harapan mo sa araw na ito ang buhay at kabutihan, kamatayan at kasamaan. Oh, di ba? Sinagyan ka ng pagpili. Ano bang gusto mo? Kabutihan o kasamaan? Kamatayan o buhay na walang hanggan? So alam na natin na ang pagpili, ini-emphasize niya na ang pagsunod ay nagbubunga ito ng buhay na walang hanggang. Ang hindi naman pagsunod, ang bunga nito ay walang hanggang kamatayan kasi wala ka ng chance na mabubuhay. Pero bagaman tayo ay mamamatay, na meron tayong pagsunod at pagkakatiwala sa Panginoon, Pastor, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Ang emphasis pa ng binasa mo kanina, Pastor, napaka-crucial na aspeto ng Diyos na ninanais niya na ang likas ng pagiging mapagmahal ay bumunga at mamukadkad sa ating pong buhay. Ang isa pa dito na itinuturo ng Diyos sa lesson natin ay kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, okay, sa ating pamumuhay, ang pagpili natin ay dapat parating may implikasyon kasi ang pagpili may mga bata ngayon, i-illustrate natin na halimbawa sa akin, 4 ang anak ko. Ang mga anak ko, gusto ko bumuti lahat ang buhay nila. Pero kung minsan sa mga bata ay may mga choices sila, no? Yung iba ay gusto nila yung ganitong course, yung iba ay gusto nilang ganitong course. Pero yan ay gabay natin. Ang pamantayan ng Diyos ay gabay niya sa atin. Ito ay ilustrasyon na ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian ng kaayusan, hindi kaharian ng kaguluhan. Oh, napakaganda. Yung unang punto pa lang ay nagpapakita sa atin, mga kaibigan, na inihahayag ng Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kaharian. Unang-una dyan ay yung pagbigay niya ng kalayaan sa mga nilalang ni Adan at Eva. At doon sila masaya. So may kalayaan silang gumawa ng kanilang ninanais. Kaya lang, yung kalayaan yun ay may limitasyon. At dahil ang Diyos ay nagbigay ng kalayaan, nagbigay din siya ng limitasyon, pero yung limitasyon na yun ay kasama ng kautusan para manatili sila na may tapat na relasyon sa Kanya. Dahil sinabi mo kanina, ang Diyos ay Diyos na pagkikipagrelasyon. Ang kautusan ay isang bagay na magbigay ng mas masayang pagsunod sa Panginoon Diyos para ikaw ay may proteksyon ka, may kasiyahan ka, at nagbibigay ka ng kapurihan sa iyong Panginoong Diyos dahil sumusunod ka sa Kanya. Yan ang kagustuhan ng Panginoon Diyos. So ang kaharian na inihayag ng Panginoon Diyos sa atin ay may kalayaang mabuhay, pero ang kalayaang may buhay ay mayroong pagsunod sa Kanya upang mabuhay tayo ng kagaya na walang hanggan. Amen. Ang kondisyon ng buhay na walang hanggan ay doon sa pagsunod. Kung hindi ka sumunod, Pastor, sabi niya kanina, mamili ka na kung ano yung sundin mo, itong kamatayan o pagpapala. Sabi niya. Napakaganda, Pastor Ray, kung paano pinakita ng Panginoong Diyos yung kaharian, yung kanyang kaharian sa pamagitan ng pagbibigay niya ng utos. Doon sa binasa kanina ni Pastor Abe na mga talata na pinabasa sa iyo, may 3 bagay na aking nakita doon that forms the theological arc. Yung una, yung pagbibigay niya ng utos, yung unang utos na binabanggit sa Genesis 2:16 hanggang 17, yun yung sinasabi na God's test of loyalty. Yung command na binigay sa kanila ay test of loyalty. Hindi pinagpipilitan ng Diyos, kundi
gusto niya na makita kung sila ba ay tapat sila sa Kanya na maglingkod. Yung pangalawa naman sa Exodus 24:12 ay ibinigay na niya sa written form na sinabi kanina ni Pastor Abe. Sa pamagitan ng 2 tapyas na bato na ito ay, sabi niya kanina ni Pastor Abe, ay gift of covenant love. So dito pinapakita that the law was a gift of life. Kasi kung ito'y susundin mo, ay magbibigay talaga sa iyo ng buhay. Kanya yung 10 utos, siya ang gabay ng iyong buhay. Yung 10 utos. At saka yung pangatlo naman sa Deuteronomy ay pinapakita nito that God calls us to respond to Him in obedience. Na kailangan na sa pagtugon natin sa Kanya ay tumugon tayo ng pagsunod sa Kanya dahil yun yung gusto ng Panginoong Diyos na sa ating pagtugon ay sumunod tayo na may pag-ibig sa Kanya, hindi sa pamagitan ng sapilitan, kundi sa pamagitan ng pag-ibig. Kanya binigyan tayo ng power to choose what is right and what is wrong. So napakahalaga yung binabanggit dito na lahat ng bagay ito ay empowered by grace. So napakaganda yung pagpapakita ng Panginoong Diyos ng Kanyang kaharian kung paano tayo makapasok sa kaharian. Ito'y binubuo ng Kanyang pag-ibig at ng Kanyang biyaya. So lahat ng mga bagay na ito ay kung ating susundin, nagpapakita lamang na yung pag-ibig ng Panginoong Diyos na siyang nararamdaman ng bawat isa sa atin ay siya rin ang tugon natin sa Kanya upang tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian. Hindi sa pamagitan ng sapilitan, kundi sa pamagitan ng pag-ibig. Malayang pagsunod. Malayang pagsunod. Magandang usapin yon na ang kaharian ng Diyos ay nandyan ang kalayaan, nandyan ang pagsunod. Ngunit pagbigay ng Panginoon Diyos ng kalayaan sa tao, inabuso naman niya ang kanyang kalayaan. Naging gusto na niya yung gusto niyang masunod. Kaya gusto niya, siya na ang masunod. Amen. Kaya yun siya, sinunod niya ang kaaway, na gusto naman ng kaaway na siya ang masunod, ay yun na. Kaya ang tao ay nagkaroon ng sariling pamamaraan kung paano siya gusto niyang masunod at gusto niya ang magiging hari. Gusto niya ang magiging lahat na mapupuri at magkaroon ng sariling desisyon sa buhay. Wala na sa Panginoon Diyos. Kaya kailangan nating bumalik doon sa inihayag ng Panginoon Diyos na kaharian na sabi ni Pastor, may pag-ibig, may kalayaan, may pagsunod pa rin para tayo ay patuloy na nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Ang pangalawang punto na, pupunta na tayo sa pangalawang punto. Replacing God's kingdom. Malupit ito. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor Jules kung ano ibig sabihin nito. Napakaganda, Pastor Ray, yung atin pong pinapag-aralan. Dito sa pangalawang punto, replacing God's kingdom, ay ating makikita dito yung kasaysayan ng mga kaharian. Sa aklat ng Daniel 2 at Daniel 7, dito natin makikita kung paano pinakitang kasaysayan sa pamagitan ng mga kaharian na kung saan ay natalo yung isa naman ang sumunod. At sa aklat ng Daniel ay merong 2 wika na ginamit. Ang wika para sa mga hintil ay ginamit ang Aramaic na lengguwahe at sa mga bayan ng Diyos naman ay ginamit ang Hebreo na wika. Ang rason nito ay para ipakita ang kahalagahan ng mga hula tungkol sa kapalaran ng mga bansa na ating makikita doon sa Daniel 2 at Daniel 7. So, katulad ng mga tao, Pastor Ray at Pastor Abe, ay iniisip ng mga sinaunang Griego na ang
kasaysayan ay paulit-ulit lang at walang kabuluhan o layunin. Ngunit kung ating babasahin ang Daniel 2:28, may tinuturo dito Pastor Ray. Pakibasa nga ang Daniel 2:28. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga hiwaga Okay. at kanyang ipinaalam sa Haring Nebuchadnezzar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Okay. Ang iyong panaginip at pangitain habang ikaw ay nakahiga sa higaan ay ang mga ito. So, napakalinaw ayon sa binasa ni Pastor Ray na meron talagang layunin, malinaw na layunin ang kasaysayan. Hindi sinasabi yung mga tao na walang kabuluhan, paulit-ulit lang mga kasaysayan. Ngunit ayon sa binasa ni Pastor Ray, binabanggit doon na meron talagang malinaw na layunin kung bakit nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang nasa hula, unti-unti na natutupad ang nasa hula sa banal na kasulatan. So, ang takbo ng kasaysayan ay patungo sa katuparan ng dakilang layunin ng ating Panginoong Diyos sa tao na kung saan ay ipinakita mula rito sa aklat ni Daniel. Sa Daniel 2, pinakita sa pamagitan ng golden statue yung mga kasunod-sunod ng mga kaharian. Sa Daniel 7 naman ay kakaiba naman yung dito naman ay sa pamagitan ng mga hayop, 4 beast, at represents 4 kings. Dito, makikita natin na may different symbols pero same kingdoms ang tinutukoy sa aklat ng Daniel 2 at sa aklat naman ng Daniel 7. So sa Daniel 2, pinapakita dito na sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, sumasagisag ito sa panandaliang kapangyarihan ng kaharian ng tao. At inihahambing dito yung walang kaharian, walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa Daniel 2:44, pakibasa nga. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay nagtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon, at ito'y mananatili magpakailanman. Okay. So binabanggit dyan na yung pagkatapos ng 4 na kaharian, yung pagkasunod-sunod na kaharian, ay yung kaharian ng Panginoong Diyos, yun yung eternal kingdom, yung universal kingdom, ay wawasakin niya yung 4 na kaharian na kakasunod-sunod diyan na sinasabi, at yung kaniyang walang hanggang kaharian ang siyang mamumuno sa mundong ito. Yun yung binabanggit diyan na larawan, Pastor Ray. Pakibasa rin sa Daniel 2:31 hanggang 37 na kung saan dito ay ibinibigay sa atin yung malawakang pananaw ng kasaysayan ng sanlibutan hanggang sa kawakasan ng panahon, mula sa Babylonia hanggang sa kawakasan ng Panginoon. Daniel Kapitulo 2:31 hanggang 35. Ikaw ay nakamasid, o hari, at nakakita ka ng isang malaking rebulto. Ang rebultong ito ay makapangyarihan at lubhang makinang, at tumayo sa harapan mo, at ang anyo nito'y kakilakilabot. Ang ulo ng rebultong ito ay dalisay na ginto. Ang dibdib at mga bisig nito ay pilak. Ang tiyan at mga hita nito ay tanso. Ang mga binti nito ay bakal. Ang mga paa nito ay may bahaging bakal at may bahaging luwad. Patuloy kang tumitingin hanggang sa mga may natibag na isang bato, hindi sa pamamagitan ng mga kamay, at ito'y tumama sa rebulto, sa mga paa nitong bakal at luwad, at dinurog ang mga ito. Nang magkagayon, ang bakal, ang luwad, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkadurog-durog.
at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At ang mga ito ay tinangay ng hangin, ano pat hindi matagpuan ang anumang bakas ng mga iyon. Ngunit ang bato na tumama sa rebulto ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Okay. Amen. Pinapakita dyan, Pastor Ray, yung kasaysayan ng sanlibutan hanggang sa kawakasan ng mundo. Na kung saan ay binabanggit na yung bato na yon ay siyang tumama doon sa rebulto, na yung bato na yon ay yun yung simbolo ng universal kingdom ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan siya ang maghahari sa sanlibutan ito, hindi yung mga kaharian na nauna na sa lupa, yung worldly empires, kundi yung kaharian ng ating Panginoong Diyos ang siyang mamumuno sa sanlibutan ito na ipinakita sa aklat ni Daniel Kapitulo 2. So, doon naman sa Kapitulo 5, Kapitulo 7, pinakita rin dito yung sa pamagitan ng vision ni Daniel, hindi sa pamagitan ng statue, kundi sa pamagitan ng mga larawan ng mga hayop, na kung saan dito ay pinapakita yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa lahat ng bagay. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa Daniel 7:13 hanggang 14, anong binabanggit diyan? Patuloy akong nakakita ng pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap at siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at iniharap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Okay. So, both in Daniel 2 and Daniel 7, binabanggit diyan na pinipresent na yung ang ating Panginoong Diyos as the ultimate ruler of all. At with the worldly kingdoms, sila ay mahahatulan at mare-replace by an everlasting kingdom, yung kingdom ng ating Panginoong Diyos. So, binabanggit doon sa ating punto na replacing God's kingdom. Hindi mare-replace yung kaharian ng Panginoong Diyos, kundi yun talaga ang matatatag na kaharian. Dahil yung mga kaharian na lumipas ay sila yung mga mawawasak. At ang kaharian ng Diyos ang matatatag. Purihin ang Panginoon Diyos. Noong una, Pastor, piniliwanag mo, ito yung inihayag ng Panginoon Diyos na kaharian. Na may pagsunod, may kalayaan, may saya, may kautusan. Dito kinuha na ng tao. Yun ang replace. Si King Nebuchadnezzar kasi, Pastor, di ba, magkaroon siya ng vision na yung vision na nakita niyang image ay magkakaibang uri ng metal. At yung bisig na pilak ay papalitan ang kanyang golden kingdom. At noong ma-receive niya yung interpretation na yon na galing kay Propeta Daniel, ginawa niyang lantay na ginto yung pangitain na nakita niya sa kanyang panaginip, na ninanais niyang i-counteract ang propesiya ng ating Panginoon. Labanan niya. So, lalabanan niya na hindi mangyayari yun kasi ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng kaharian. Na sinasabi dito sa lesson natin na yung kaharian ni Nebuchadnezzar, kaharian ni Darius, kaharian ni Alexander the Great, kaharian ni Antiochus Epiphanes noong panahon na mga yon, ay mga karihang temporary. They tend to replace God's kingdom. But God's kingdom will stand forever. So yun yung lesson na nakita natin sa explanation ni Pastor Julius kanina. Napakaganda na yung maliit na bato, ito si Jesus Christ na tumama doon sa larawan na ginawa ni King Nebuchadnezzar. At ito'y naging parang dayami sa panahon ng tag-araw, nawasak siya.
at naitatag ang maliit na bato, walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoon. Napakaganda yung paliwanag ni Pastor. Kasi ipinakita dito sa banal na kasulatan na ang mga magkakasunod-sunod na kaharian. Bagamat kinuha ng tao ang gusto niyang maghari sa buong mundo. Yung una pa lang, binigay niya ito. Ang unang punto, ang Diyos ang hari sa kaharian. Pero nung pangalawang punto na, ay ang tao ang gustong maghari sa buong sanlibutan, sa buong mundo. Pinakita na ng Panginoon na itong mga mangyayari, darating ang panahon na pupulbusin niya lahat ng mga kaharian at magtatatag pa rin siya ng bagong kaharian ng kanyang kaharian. Yan ang siguradong mangyayari sa atin. Huwag tayong matakot, although sabi ng Biblia, sabi mo, Pastor, kakakilabot ang nangyayari. Kaya lang, ay huwag tayong magduda na darating ang panahon, ang Panginoon Diyos ay kanyang itatatag. Yun nandyan Ang ganda nangyari itong mga kaharian na ito. Totoo nangyari sa ating kasaysayan, sinabi mo. May mga taon yan na nangyari. Sino yung mga taong naghari dyan? Pero, kung hindi totoo ito, hindi rin totoo sa baba, nangyari itong nandito sa nauna. Ibig sabihin, mangyari dun sa baba. Sinabi ng banal na kasulatan. So siguradong ang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay tiyak na mangyayari yan. Pastor Ray, kapag sa Biblia kasi kapag inulit yan, ay talagang may emphasis yan na sinasabi ng Panginoong Diyos. Doon sa una na pinakita kay Nebuchadnezzar, yung mga kaharian na yon na nagkakasunod-sunod. Pangalawa, kay Daniel naman sa pamagitan ng kanyang vision. So, 2 beses na pinakita sa kanya, iba't ibang symbol, ngunit parehas na aplikasyon na sinasabi doon. Na pinapahiwatig lamang sa atin na ang mga vision na ito na ipinakita ay God is the ultimate ruler of all sa lahat ng mga kaharian sa mundo, at God will judge the empires. Yun yung pinapakita sa atin At sa huli ay God will replace all these empires. And God will be the ultimate ruler of all. Yun yung binabanggit doon sa Kapitulo 2 at Kapitulo 7 na kung saan ay inulit na pangitain upang may pakita yung emphasis nito. Ang nakita ko pa dito doon sa unang punto, siya ang Diyos na gusto niyang masamba. Ang pangalawang punto, ang tao na ang gumawa ng sarili ng pagiging Diyos at siya na ang gustong masamba. Pagbalik sa Panginoong Jesus, ay balik niya yung siya ang sambahin. Kaya magandang leksyon ito sa bawat isa sa atin na ang bawat isa ay maghanda. Ang mga bagay na ito ay paghandaan natin na tayo ay bumalik sa pagsunod, Pastor. Bumalik ang ating pagsamba hindi sa tao. Sa mga nakalagay dito, mga ginawang mga rebulto. Kundi bumalik tayo sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Although hinayaan niya ang mga kaharian na yan na nangyari, pero sa bandang huli ay ibalik niya ang kanyang kaharian na siya ang ating sambahin. Okay, sa pangatlong punto na tayo. Returning to God's kingdom, Pastor. Napakaganda ito, Pastor Ray, kasi talaga naman ang hari sa mundo noon na inilagay ng Diyos ay si Adan at ang queen ay si Eva. Ngayon, after the fall, ay inagaw yun ng demonyo at siya na ang naghahari-hari. Ngayon, ginagawa ng demonyo na naglalagay din siya ng kanyang mga hari na susunod sa kanyang kalooban at kagustuhan. Pero ang Diyos ay i-restore niya ito. Kaya nga, ang lesson natin ngayon ay returning to God's kingdom. So, doon sa Genesis chapter 3, verse 22 to 24, ito yung background, mga kapatid, kung bakit na makilala natin na babalik pa rin tayo sa pamamaraan ng Panginoon. Yung kaharian ng Diyos na kanyang itatatag, at ito ay naisulat na sa pahina ng makasaysayan at gayon din sa mga pangitain na nakita ng mga propeta. Pakibasa, Pastor Ray. Sinabi ng Panginoon Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin at nakakakilala ng mabuti at ng masama.
At ngayon, baka iyunat ang kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya't pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupang pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Okay, so itong kwentong ito, Pastor Ray, na iyong binasa, pagkaganda ang pagkakabasa sa aklat ng Genesis. Dito, ipinapakita na ang kasaysayan ni Adan at saka ni Eva, ipinapakita dito na kailangan nila ang Panginoon. At ang kanilang pagpili ay dapat sana ay kung hindi nila hanapin ang karunungan ng Diyos, ano po mga kapatid, ay ito'y mapapatungo sila sa isang kawalan ng pagkakataong magkaroon ng access sa Tree of Life. Yun ang dahilan. So dahil itong mag-asawang ito, hinighlight dito na nirisk nila yung kanilang kakayanan ng pagpili at nag-decide sila na hindi nakasama ang ating Panginoon. Kaya nga, ito ay isang lesson na sa lahat ng decision natin sa buhay, parating katuwang natin at kasama natin ang ating Panginoon. Ito po ay nagre-remind sa atin na ang kwentong ito ay dapat makita natin ang pangangailangan natin sa Diyos at ang kanyang paggabay. Ang isa pang punto de vista po dito ay dapat bigyan natin ng pagpapahalaga lahat ng mga bagay sa ating pong pamumuhay sapagkat ang mundo ngayon ay mundong mapanlinlang sapagkat narito po ang mga alipores ng kaaway ng Diyos. Pero bagaman ganun ang nangyari, ipinahayag ng Diyos, ewan ko kung nabasa na kanina, na ang kanyang kaharian ay kanyang ihahayag, parang napahapayawan kanina. Ulitin mo nga, Pastor Ray, doon sa Daniel chapter 2, verse 44 to 45, kung paano ito ipapahayag ng Diyos ang kanyang kaharian upang kapag nahayag na ang kanyang kaharian ay makakapanumbalik tayo sa tunay na kaharian ng Diyos. At sa mga araw ng mga haring iyon, ang Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man nito'y iiwan sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng mga kahariang iyon. At ito'y mananatili magpakailanman. Kung papaanong iyong nakita na ang isang bato ay natibag mula sa bundok, hindi sa mamagitan ng kamay at dinurog ang mga bakal, ang tanso, ang luwad, ang pilak, at ang ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang panaginip ay totoo at ang kahulugan nito'y mapagkakatiwalaan. Napansin ninyo na maging sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar ay inireveal na ng Diyos na barang araw ang mga kahariang ito ay magkakadurog-durog at mawawasak at mawawala sa kasaysayan. Nangyari na yon. Meron lang naiiwan na 7 doon sa 10 divided kingdoms. 7 lang ang naiiwan doon na very influential sila sa buong sanlibutan at isa ngayon ang pinaka-powerful country sa buong mundo. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba, yung idea na bakit kaya yung maliit na bato ay tinamaan niya yung paa, hindi naman yung ulo. Kasi natalo na yung kaharian ni Nebuchadnezzar, natalo niya yung kaharian ni King Darius, natalo na yung kaharian ni King Alexander the Great, natalo na rin yung kaharian ng Roman Empire. Then even the 10 divided kingdoms at saka yung 7 kingdoms ngayon na natitira ay talunan na rin yan sa buong kasaysayan. Pero nandyan bilang alaala na sinabi ng Biblia, wawasakin ito, dudurugin ito ng Panginoon at maglalagay siya at maghahari siya na ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Ang isa pang napakaganda dito, Pastor Ray, ang kaharian ng Diyos ay isang everlasting kingdom na gusto niyang i-restore ang kapayapaan at gusto niya na makita doon ang
isang komunidad na nandoon ang pag-ibig at hustisya. Ang isa pang babasahin natin, Pastor Ray, na talagang ang kaharian ng Diyos ay isang kaharian na nandoon yung pagpapagaling ng lahat ng mga bansa. Sa Revelation chapter 22 verse 2, pakibasa, Pastor Ray. Sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. So ito ay naglalarawan na pagdating sa kaharian ng Diyos ay nandoon na yung restoration of peace, restoration of life. Yung tree of life na nawala ni Adan at saka ni Eva, pag manumbalik ang lahat ng tao sa kaharian ng Diyos, ay matitikman nila ulit yung tree of life na nagbubunga ng 12 buwan-buwan. At ang kagandahan nito ay magkaroon ng renewed relationship ng Diyos at ng tao. At meron ng yung bang magkakagulong kaharian nun ay meron ng healing na mangyayari. Hindi na magkaaway ang Russia at Amerika, hindi na magkaaway ang Israel at ng Iran, kundi lahat ay meron kapayapaan, lahat ay magmamahalan, lahat ay mga anak ng Diyos at paglilingkuran natin ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Purihin ang Panginoon Diyos. Napagandang larawan na yung paano darating yung pagbabalik ng kaharian ng Diyos. Ayon sa larawan ay pinakita mo na narito yung larawan. Tapos na lahat ng mga kaharian, mga empires. Pero doon sa baba, may darating na malaking bato. Yung bato pala yon ay, yung batong yon ay halimbawa, kaya simbolo ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. At dudurugin niya sa baba. So ang pagbalik ng kaharian na sinasabi sa pangatlong punto, yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yeah. At kanyang itatatag ang kanyang kaharian. So babalik pa rin tayo sa kaharian ng ating babalik Panginoong tayo Diyos. sa dating kaharian. Oo. Napakaganda, Pastor Ray, ang binanggit ni Pastor Abe dahil ito ay sinasalaysay niya yung salvation story mula sa separation, sa fall, hanggang sa sovereignty doon sa mga kaharian na kung saan God's kingdom is sovereign of all, hanggang sa full restoration na kung saan ay pinapakita dito from Eden lost to Eden restored. Restored. Yun yung napakaganda na binabanggit doon sa ating leksyon na sinabi ni Pastor Abe kung paano pinakita ng Panginoong Diyos ang kasaysayan upang tayo'y mabigyan ng pag-asa na kung saan panghawakan natin na kahit nahulog ang tao, nandyan ang Diyos na makapangyarihan at ibabalik niyang lahat na nawala. Purihin ang Panginoon Diyos. Dito ko naintindihan na bakit itong mga kaharian na ito, itong mga pangitain na ito, itong pangyayaring ito ay nagkakatugma-tugma. Yung pangitain ni Nabucodonosor, sabi mo, sa 2, pangitain ni Daniel sa 7. Hindi naman magkaibigan at nag-usap itong mga ito Pero bakit nagkatugma? Itong mga darating na mga kaharian. Ganon din sa 7, ito yung mga darating na kaharian. Tapos dumating ang nagkakaisa sila. Bakit? Iisa ang pinanggalingan. Ang author ng banal na kasulatan. Ang Panginoon Diyos na ating sinasamba. Sinasampalatayanan. At sinusunod ang kanyang mga kautusan. Iisa ang author. Itong mga sumulat lang ito sa banal na kasulatan. Hindi sila author. Writer sila. Itong mga prophets, itong mga lahat ng mga ito, mga apostol, writer sila. Pero iisa ang author, ang Panginoong Diyos na may-ari at may-akda ng ating buhay. At nangyari yan sa pamagitan ng inspirasyon ng banal na Espiritu. Kaya mapaganda, babalik tayo, kaibigan, sa kaharian ng Diyos na Siya ang mamahala sa atin, Siya ang mag-aalaga sa atin,
Siya ang magdadala sa atin ng ating mga kailangan araw-araw sa ating buhay at alam ko, hinahangad ninyo at hinahangad ng bawat isa sa atin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Yan ang ating inaasam-asam. Yeah. Na sa kanyang pagdating, Pastor, ay wala na tayong problema sa buhay. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At iuwi tayo sa langit na bayan. Kaya, balik tayo sa pagsunod. Yes. Balik tayo sa pagsunod. Tama. Balik tayo sa pagsunod. At wag nating sarilihin ang ating desisyon araw-araw. Kung ito ba'y sa Panginoon o hindi. Yeah. Dapat ito'y lahat ay in line sa kanyang kautusan. Oo, hindi tayo sumunod sa utos para tayo maligtas, kundi sumunod tayo sa kautusan niya dahil ligtas na tayo. At mayroon tayong relasyon sa Panginoon Diyos. At mayroon tayong pag-ibig sa Kanya. Kaya sa ating pagtatapos, mayroon pa kayong takeaway? Itong Uli? take-away ka, Pastor Ray. Yung kasaysayan ni Adan at saka ni Eva at yung mga propesiya doon sa aklat ni Daniel at Apokalipsis, ang mga taong ito at mga kaharian ay nagsikap na mamuhay na wala ang Diyos. Kaya that is why nire-remind niya tayo na bumalik pa rin tayo sa kagaya ng sinasabi mo, doon sa kaharian ng Panginoon na muling ma-restore yung napakagandang relasyon natin sa Diyos at ma-restore din yung magandang relasyon natin sa kapwa-tao na may kapayapaan at unawaan at pagmamahal. Yung nawala sa Eden ay ibinabalik ng ating Panginoong Hesus. Oo. Siya lamang talaga ang tamang daan upang makabalik tayo sa kaharian ng langit. Amen. So, kailangan natin na panghawakan ang pangako ng Panginoong Hesus upang tayo ay makarating sa kaharian ng langit. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon Diyos. Kaya magandang balita ito, kaibigan. Patuloy kang susubaybay sa ating programa, Oras ng Pag-aaral. At bago tayo magtapos, ay makakarinig tayo ng isang awitin at tingin natin kay Pastor Abe ang huling panalangin. sa problema'y lulutas sa panahong kahirapan, matibay na sandigan, sumampalataya na mayroon kang pag-asa. Batid mo pa ang Diyos sa kapangyarihan niya, kung ang ibon at liryo sa parang ay puno ng kapayapaan. Tayo pa na nasa piling niya ay higit na mahalaga. Narito ang kaniyang mga pangalan,
Mag-pray tayo mga kapatid. O dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami maayos at maganda ang pamamaraan ng pagkatalakay ng aming lesson. At kayo ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng kaunawaan at kahusayan. At ito'y napapanood ng aming mga viewers. I-bless sila o Panginoon at sa pamamagitan po ng inyong paggabay at mayamang pagkakaloob ng biyaya sa kanilang buhay, mailalapit nila muli ang kanilang magandang ugnayan at relasyon sa inyo. Salamat po na isa sa mga araw na ito ay makipaghahari din po kami diyan sa inyong kaharian na inilaan ng aming Panginoon, na ito'y kanyang ipinaghahanda at ipinangako na siya ay paroroon at paririyan diyan sa langit na bayan upang maglaan ng tahanan na magiging tahanan ng lahat ng mga lahing mananampalataya at magpapasakop sa inyo. Salamat Panginoon na muli din namin pong matitikman at mararanasan naming kanin ang bunga ng punong kahoy ng buhay na buwan-buwan ay papalit-palit ang bunga, simbolo ng iyong pagtutustos at pagkakaloob ng aming pong mga pangangailangan. Purihin po ang inyong pangalan. I-bless po ang oras ng pag-aaral, gayon din po ang Hope Channel TV, lalo na sa aming mga viewers sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay, ganoon din sa AWR 360. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagmamahal at kumakalinga sa bawat isa.